Obligahin ang mga opisyal ng gobyerno na mag-commute isang beses kada buwan. Yan ang panawagan kay Pangulong Noynoy Aquino sa pamamagitan ng isang online petition sa website na change.org. At kaugnay po nito, makakapanayam natin ang mismong gumawa ng petisyon, si Dina Dayaw. Good morning sa iyo, Dina. Magandang umaga, Kara. Okay, so ang petition mo ay mag-commute ang mga opisyal ng gobyerno? Oo. When you say officials, hanggang ano to? Hanggang undersecretary, hanggang ASEC? Ang sinasabi ng petisyon ay lahat ng opisyal. Lahat ng opisyal? Opo. Okay. Ano yung pangunahing rason kung bakit mo sinulat itong panawagan na ito kay Pangulong Noynoy Aquino? Ako po ay isang pasahero. Nagko-commute ako. Mahigit na 40 taon na ako nagko-commute. Katulad po ng 80% ng ating mga kababayan dito sa Metro Manila. At araw-araw po ay parang kalbaryo po ang dinadaanan namin. Pagpunta dito, simula pa lang sa EDSA Taft Station ng MRT, ay nakatayo na po ako dahil nag-ipon po ang mga pasahero sa istasyon na yon dahil sira po ang isang tren. Hindi po ako nakaupo ng tren mula EDSA hanggang dito pagbaba ko sa GMA. Hindi po ako nag-iisa na mahirapan araw-araw sa pagpunta sa opisina o sa paaralan man. Kaya palagay ko po ay dapat na maranasan ng ating mga opisyal ang paghihirap na dinaranas ng mga mamamayang katulad ko. Sa tingin niyo ba hindi sinusolusyonan ng gobyerno yung problema sa transportasyon? Ang tingin ko po, ang naiisip po ng ating mga namumuno, ang problema sa transportasyon ay traffic lamang, congestion ng mga sasakyan. Hindi po nila nakikita na bahagi lamang yon, maliit na bahagi lamang yon. Dahil ang traffic ng mga sasakyan ay 20% lang po. Ang 20% lang po ng mga Pilipino sa Metro Manila ang nagmamaneho at may sariling sasakyan. Yun pong 80%, hindi po napagtutuunan ng pansin. Kung titignan po natin ang mga infrastructure investments natin, ito po ay mga flyover, mga underpass, mga bridges, na ang sinasabi po niyan, in effect, yung mga nagmamaneho, magmaneho pa kayo. We will give you more space. Magmaneho pa kayo. Ngayon, kung titignan niyo po ang mga istasyon ng LRT, MRT, napakasisikip po. Ito ho ang nagsasabi na hindi mahalaga ang mga commuter, na 80% po ng ating mga mamamayan dito sa Metro Manila. Pero apektado rin naman ang mga commuter ng traffic dahil kung nagbubus sila at nag-jeep, dumadaan din sila sa parehong kalsada na dinadaanan ng mga nagkukotse. Totoo po yun. Pero ang ano po, ang sistema, pag nag-iisip po ang gobyerno ng gagawin para masolusyonan ang problema ng traffic, ang iniisip po muna nila ay ang kapakanan ng mga sasakyan lamang, whether it is a bus or a jeep. Pero kung titignan nyo po yung mga daanan, simula po sa bangketa, na dadaanan mo para makapunta ka sa istasyon. Yung istasyon kung saan ka maghihintay, pipila ka bago ka makasakay. Yung connection po mula sa LRT hanggang sa MRT na napakasakit sa tuhod akyatin ng isang may rayuman na tulad ko. So kung ako po na malakas pa ay nahihirapan, paano na po yung ating mga kababayang may kapansanan, ang mga matatanda? Pero wala bang elevator sa MRT? Meron namang elevator? Meron po, pero sira po. Karamihan po ay sira. Pero di ba, I mean, public transport in other countries as well, ganun din naman marami kang hagdan na dadaanan. Wala pong kaso yung hagdanan. Oo. Ang problema po, hindi maganda ang design. Kung titingnan nyo po, kung ngayon po ay pumunta kayo sa mga MRT at LRT stations at bilangin nyo kung ilan ang sira na ticket vending machine, elevator para sa may kapansanat, at escalator. Napakarami po. Ultimong yung turnstile, ang dami pong sira. So nagkaka-bottleneck po. Ang bottleneck po, nakikita ng gobyerno, ang bottleneck, traffic lamang sa sasakyan. Hindi nila nakikita yung 80% ng mga tao na hindi makarating ng maayos sa kanilang patutunguhan para magtrabaho, mag-aaral, pumunta sa ospital para magpakonsulta. Ito po ay malaking epekto sa ating kalusugan, sa ating productivity. Marami po tayong
ang mga commuter ay masyado na pong nahihirapan at maraming ginugugol na panahon at pera sa paggamit ng isang sistema na nahuli na po, talagang huling-huli na po, parang impyerno na po ang ating Bakit lahat sistema. ng public officials ang inoobliga? Paano naman yung mga public officials na wala namang kinalaman sa transportation? Alam niyo po, kung iisipin natin mabuti, no, ang pangangailangan natin na makapunta sa mga dapat nating puntahan, it is a basic need. We all need to do it. No? So, kaya ho, inubliga ang lahat para ho matugunan naman yung sinasabi ni Chairman Tolentino, hindi magagawa yan lahat ng MMDA. Masyado namang kalabisan na isa lang ang magko-commute. Lahat naman po yan, alam natin, magkakatagni-tagni ang mga responsibilidad ng ating mga opisyal. At palagay ko po ay mas mauunawaan nila ang pangangailangan ng mga commuter kung sila mismo ang makakaranas ng gaano kahirap mag-commute. At makikita po nila itong mga sirang elevator, escalator, ticket vending machine, makikita po nila yung lahat yan. And then they can work together. Kaya po nilahat na namin para magkaisa sila. Hindi po yung magpo-propose ng isa tapos may kukontra naman ng isa dahil hindi niya alam kung ano talaga ang problema. O kahapon, nag-commute na si MMDA Chairman Francis Tolentino. In fact, this is not the first time that he commuted. Even before your petition, na-cover namin siya kasi nag-commute siya dahil dun sa opening nung bagong terminal ng mga bus doon sa May South. Oo. So nag-commute din siya. So, anong reaction ninyo dito na he took up the challenge? Uulitin ko lang po, ang hamon po ay mag-commute ang lahat ng opisyal kahit isang beses man lang sa isang buwan. So ang pag-commute po ng isang araw, salamat Chairman, salamat at dininig mo kami, salamat at ginawa mo yan. Ngunit ang hinihiling po ng taong bayan ng mahigit 4,000 na pumirma ng petisyon ay mag-commute po ang lahat ng opisyal. Kahit isang beses man lang sa isang araw, sa isang buwan. Kasi po ito ho'y ginagawa naming lahat. Ginagawa ng 80% na kami po ay mga mamamayang Pilipino na nagbabayad ng buwis at may karapatan po kami sa isang sistema na magdadala sa amin mula sa aming mga tahanan hanggang sa aming mga opisina at paaralan ng may kaligtasan, may kaayusan at may dignidad. Okay, sabi ni Chairman Tolentino kahapon during our interview with him is that okay lang daw sa kanya mag-commute. Pero symbolic lang daw yun yung ganong klaseng panawagan. Symbolic lang yan. Ang tunay na dapat gawin ay yung intindihin mo talaga kung ano yung nangyayari doon sa ground. And commuting every day, every month is just a symbolic way of showing that you understand. Kasi marami naman daw ibang paraan para maintindihan mo kung ano yung problema on the ground. You cannot symbolically commute. You either commute or you do not commute. Yeah, but ang sinasabi niya kasi, ang sinasabi niya, symbolic lang yon yung pagko-commute. Hindi naman yun yung totoong solusyon. Maari ka namang, meron ka pa namang ibang paraan para malaman mo kung ano yung nasa ground nang hindi lang yung pagko-commute. Parang wala doon sa kanyang problema ang pagko-commute. Pero may iba pang paraan at mas magandang paraan para malaman mo kung ano nangyayari sa ground. Sa akin pong palagay, walang maipapalit ang makakaranas sila sa araw-araw ng kalbaryo ng mga commuter. Pwede pong magkulong sila sa mga opisina nila, magbasa sila ng kung anong urban planning textbook, kumonsulta ng mga eksperto, but there is nothing like first-hand experience na para kang malasadinas na sinisiksik sa tren, sa bus at sa jeep. Umalis ka ng bahay mo, bagong ligo ka, pagdating mo doon sa patutunguhan mo, mabaho ka na, dahil nasiksik ka na, kung minamalas-malas kay nahipuan ka pa. There is nothing like it to make you realize, kasi yun po ang first-hand knowledge. We all learn the best lessons in our life and in school, in our careers, from first-hand experience. Wala pong makakapalit nun. Hindi po maaaring sabihin na papanoorin ko na lang ang video, titingnan ko ang litrato, babasahin ko na lang, mag-iimbita na lang ako ng expert na galing abroad
tatawag na lang ako ng experts dito, makikinig na lang ako sa kanila, pero hindi ako magko-commute. Ang bottom line po, lahat po tayo ay naaapektuhan ng traffic at ng hirap ng mga computers. Dalawa po yung problema na yan. Ngayon, lahat po tayo ay kailangan kumilos para mas-solve natin ang problema na ito. Ito pong petition na ito na po ang inihahain na panimula. Baby step lang ito. Hindi, meron nga ho nagsabi, meron ng humamon, bakit isang beses lang sa isang buwan? Bakit hindi isang buwan? Bakit hindi gagawin nila yon sa isang araw, pero ang minimum wage lang ang sweldo nila para makita nila, no, na sa hirap ng pag-commute, pag nagdagdag ka ng pasalin-salin ng commuter sa iba't ibang modes of transportation, dadagdag gastos yan. Dadagdag sa pamasahe, dadagdag sa hirap, mainit, umuulan, mai-expose ka sa dumi, napaka-polluted ng hangin, mabagal ang biyahe mo. Ang mga commuter po ay matagal nang nag-adjust. Ang adjustment po ng ginawa namin ay gumigising kami ng maaga, bumibili kami ng stored value tickets na minsan ay wala pa, nauubos. Pinaplano na po namin ang buhay namin para maibsan ang hirap na dinaranas namin sa araw-araw. Araw-araw po namin ginagawa yan. Ang hiling po namin, gawin nyo lang po isang beses, kahit isang beses sa isang buwan. Kasi po, maganda naman po na mag-adjust tayo sa papaganda naman ho. Hindi po ba? Sanay na tayo sa pangit. Tama na yung pangit. Paano naman gaganda yan kung hindi nila mararanasan kung gaano kahirap? Because they are the decision makers. Okay, maraming salamat. Dina Dayaw ang Thank nagsulat you. ng online petition para obligahing mag-commute ang mga opisyal ng gobyerno isang beses kada buwan. Thank you.